Magandang araw o gabi sa mga kapitbahay ko sa buong mundo. Ano po ba ang Acute Respiratory Distress Syndrome or ARDS? Ayon sa mga experts, ito ay isang severe life-threatening lung injury na kung saan ay merong leaking of fluid o tubig na nakakapasok sa mga maliliit na air sacs. Ito ay tinatawag na alveoli. Normally, ang air sacs or alveoli ay napapalibutan or nababalutan ng mga maraming maliliit na artery at veins na kung tawagin ay capillaries. Ang alveoli ay gumagana ito or ang functions nito ay ang gas exchange, blood balance, and surfactant production. Patungkol naman sa gas exchange ay nagsisimula sa pag-i-inhale ng hangin na diretsyo namang nakakapasok sa lungs hanggang makaabot sa alveoli. Ito ay makakalusot sa ultra-thin wall sa mga nakapalibot na mga capillaries. Sa bawat pasok ng hangin sa mga ultra-thin wall ay siya namang papasok din ang carbon dioxide na galing naman sa nakapalibot na mga capillaries at sa panahon na mag-e-exhale ay naipapalabas sa ilong ang carbon dioxide. Ang function ng alveoli na blood balance ay patungkol sa pagtatanggal ng carbon dioxide upang ang blood pH ay nasa normal. Ang surfactant production ay functions din ng alveoli. Si alveoli ay merong type 2 alveolar cells at type 2 pneumocytes or tinatawag ding septal cells na siyang taga-produce ng surfactant upang hindi magkukolaps ang alveoli sa bawat cycle of respiration or sa bawat inhale and exhale. Ngunit tatapat subalit ay nasira ang normal physical feature at normal functions ng mga alveoli nang dahil sa mga kadahilanan or factors. Paano ba ang pneumonia ay naging factor para sa ARDS? Ang pneumonia ay common sa mga infant or baby sapagkat wala pang sapat na kakayahan ang kanilang immune system to give protection. Ang malimit na bakterya na siyang dahilan sa infant pneumonia ay ang Streptococcus pneumoniae, Group B Streptococcus, and Escherichia coli. Ang bakterya na nakapasok sa loob ng mga alveoli ay magkakaroon ng colonization or multiplication at hanggang sa magkakaroon ng inflammation, fluid, and pus formation. Ang nasirang alveoli na merong build of fluid and pus ay apektado ang gas exchange, apektado ang pagkaka-exhale ng carbon dioxide at apektado ang surfactant production na siyang mangyayari ang lung collapse. Paano ba ang aspiration ay naging factor para sa ARDS? Ang baby kung minsan ay nangyayari ang spitting up of milk, yung naisusuka or nailuluwa, yung nainom na breast milk or bottled milk, at ang ibang amount ay nakapunta sa likuran ng vocal cord at sa ibaba ng vocal cord ay ang windpipe or trachea na siyang dahilan sa pagkakapasok ng ibang gatas papuntang lungs hanggang sa may makaabot sa alveoli. Ang alveoli na napasukan ng gatas o kung anumang liquid na bagay ay talagang maaapektuhan ang gas exchange. Hindi ma-exhale ang carbon dioxide at apektado ang surfactant production na siyang mangyayari ang lung collapse. Paano ba ang inhalation of injury ay naging factor para sa ARDS? Ang infant na naka-inhale ng matatapang na chemical substance tulad ng tambutso or fuel fumes ng sasakyan, usok ng sigarilyo, mga alikabok, muriatic acid at iba pa ay talagang dederecho ito sa lungs na siyang makakasira sa alveoli. Ang na-injured na lungs kasama ng alveoli ay talagang maapektuhan ang gas exchange. Hindi na ma-exhale ang carbon dioxide at apektado ang surfactant production na siyang magre-resulta sa lung collapse. Paano ba ang near drowning or naging factor para sa ARDS? Ang near drowning o ang muntikan ng malunod ay merong malaking posibilidad sa pagkakainom ng tubig o ang pagkakapasok ng tubig sa lungs na siyang nakakaapekto sa alveoli. Ang alveoli na napasukan ng tubig ay talagang apektado ang gas exchange. Hindi na makakalabas ang carbon dioxide at mangyayari talaga ang lung collapse. Paano naging factor ang pulmonary contusion para sa ARDS? Ang pulmonary contusion ay resulta ito sa chest trauma, baka sa dahil na nahulog ang sanggol or may isang accident na natamaan ang chest ng sanggol o baka merong physical abuse na kagagawa ng caregiver tulad ng yaya, father, mother, siblings, relatives at iba pa. Ang chest injury ay merong pagkakasira sa lungs kasama ng alveoli at ito ay nagre-resulta sa apektadong gas exchange. Hindi nakakalabas na carbon dioxide at apektado ang surfactant production na ang resulta ay ang lung collapse. Ang apektadong gas exchange ay nagre-resulta sa kakulangan ng oxygenated blood sa buong katawan. Ang buong katawan ay naging demanding for oxygenated blood at dahil sa demand na ito ay mangyayari ang compensatory mechanism kaya't merong tachycardia and severe tachypnea with severe dyspnea or severe shortness of breathing or
difficulty of breathing. Ang alveoli na merong fluid ay meron ding compensatory mechanism at ito ay ang pag-uubo o ang tinatawag na cough reflex upang matulungan ang lungs to move out the fluid. Ang fluid na nakapasok sa mga alveoli ay nakakapataas ng pressure at kasabay pang inflammation ay talagang lalaki ang sukat ng lungs na siya namang pagkakaroon ng chest pain. Tandaan po natin na walang inflammation free from pain. Dahil sa ang buong katawan ay hindi nadadaluyan ng sapat na oxygenated blood ay nagkakaroon ng hypoxemia and cyanosis tulad ng bluish lips and bluish fingernails. Ang utak na merong kulang sa oxygen ay nagkakaroon ng confusion at kapag gagawin ang auscultation ay maririnig ang crackles. Abangan nyo na lamang po ang diagnostic test. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits.